Ang ating pag-asa ng buhay na walang hanggan ay na kay Kristo lamang. Wala pong iba. Sapagkat sinabi ng Bible, walang ibang daan patungo sa langit, kundi si Kristo lamang, walang ibang ipinanganak. Sabi ng Biblia, na sukat ikaligtas, kundi ay ang ating Panginoon sa Kristo lamang po. Kaya salamat sa awiting yan. Nais pong buksan po natin ang ating Biblia, dito po sa 2 Timothy chapter 4. Tayo po ay magsing lahat please bilang paggalang sa salita ng Diyos. At nais ko pong sabihin sa ating pong mga bisita na dito po ay wala po kami ibang aklat na binubuksan kundi ang Biblia na yan po ay kinikilala po namin at dapat kilalanin ng tao na yan ay salita ng Diyos. Opo, yan po ay salita ng Diyos. Amen. 2 Timothy chapter 4 from verse 1 to 5. Babasahin ko po at sundan niyo po sa inyong Bible. I'm going to read verse 1, you read verse 2, hanggang maabot natin ang verse 5. Kung nakuha niyo po, give me a loud amen. Amen. Verse 1, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing in his kingdom. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers, having itching ear. And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. And verse 5, but watch thou in all things, endure affliction, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong salita na aming binasa. Salamat sa awiting aming narinig. Pagpalain niyo po ang salita niyo at ganyan po ang aming pag-aaralan, Panginoon. Dalangin po namin na bigyan niyo po kami ng wisdom, maunawaan po namin at aming tanggapin ang katotohanan. At pagpalain niyo po ang lingkod niyong gagamitin sa aking sarili, wala po akong magagawa. Maliban ako'y gamitin niyo, wala po akong kabuluhan. So I beg your power, Holy Spirit of God, empower me now at kayo magbigay sa akin ng salitang dapat kong sabihin. At ganyan po, Panginoon, sa mga makikinig. Aming dalangin, Panginoon, na bigyan po namin ng galang ang inyong salita. At aming hiniling, Panginoon, bigyan niyo po kami ng pangunawa. At kung kami man, Panginoon, ay mayroong mga bagay na hindi tama, iwasto niyo po, Panginoon, at bigyan niyo po kami ng mapagpakumbabang puso. Patawad po sa aming makasalanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, and be seated, please. Well, dito po sa book of Isaiah, chapter 34, nais ko pong buksan niyo po at nais ko pong sabihin po sa inyo na ang Biblia po, ito'y salita ng Diyos. Ito po ay inspired Word of God. Ito po ay preserved at ito po ay purified 7 times. Kaya hindi po tayo magkakamali. Ito po ay walang contradiction. Ito po ay parang library. We have 66 books from Genesis to Revelation na yan po ay salita ng Diyos. Kaya dito po sa chapter 34 and verse 16, ito po ang sabi ni Prophet Isaiah, 34 and verse 16, seek ye out of the book of the Lord and read. Kalain mo yan? Ang utos ng Panginoon, hanapin niyo itong kanyang aklat at basahin. Kaya po dito sa simbahan, dapat lahat ay meron tayong Biblia. Dapat sa bawat tahanan ay mayroong Bible. Sa Amerika, bago ka mag-assume ng presidency, ikaw ay manunumpa sa salita ng Diyos. America was founded on the Word of God, but look at what is happening now because they are staying away from the Word of God. Kaya, sabi ng Bible, tingnan niyo po, sa verse 16, seek ye out of the book of
the Lord. Not book of any man, of the Lord. Who is the Lord? Hello? Jesus. Seek ye out the book of the Lord, and what? No one of they shall fail. None shall want her mate. Hindi na kailangan ng supplement. Final na to. Tayo ang nangangailangan ng supplement, lalo pag nagkakaedad na. Pero ang salita ng Diyos, we don't need supplement for this. Amen? Sabi diyan, none shall want her mate, for my mouth it hath commanded, in his spirit it hath gathered them. Alam niyo, tiningnan ko sa Tagalog. Sa Tagalog, kung ano yun sa Tagalog. Babasahin ko po sa inyo. Sa Tagalog, ano po? Ito ang sabi. Inyong, sa 34 verse 16, inyong hanapin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kaya pag ang simbahan walang Bible, hindi yan sa Panginoon. Inyong basahin. Wala sa mga ito ang mga magkukulang. Walang magkukulang ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Kaya ito yung kasiguruhan at katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya ang talatang ito, mga kapatid, nagpapakita na ang bawat sinabi ng Diyos ay tiyak at matutupad dahil ay mula sa kanyang bibig na pinatutuhanan ng kanyang espiritu. Kaya, mga kapatid, ako po'y sold out 100% for 50 to 54 years that preaching the Word of God, that the King James Bible is inspired, purified. Ito po ay preserved Word of God. Kaya ngayong umaga ang ating pag-uusapan po ay, sa binasa po natin, how to keep our churches alive in the last days. Paano ang ating simbahan ay dapat buhay sa pananambahan? Hindi yung tayo nakatukaki. Parang wala ba na... Ha? Eh kung ito nga mga deaf and mute nakikinig, ikaw pang hindi deaf. Huwag kayong maingay, ha? Ha? Pero excited yung mga yan. Kaya nyo nagmamalasakit sila. Hindi ka pwedeng deaf ka ng tulog ka pagkatapos ay magtitingin ka ng sign language. See? Kaya nagkakaunawaan sila. And we have the same Bible. Amen. So how to keep our churches alive in these last days? Sabi ng iba, Pastor, ang haba naman ng service nyo. Sabi ko, mas mahaba kang mag-stay sa cellphone mo. Mahaba pa yun. 9 o'clock hanggang 10, Sunday school. 10:15 hanggang 5 o'clock, worship service. Mahaba ba yun? Ang iba nagkatinginan. Maiksi lang po ito, maiksi. Kaya dapat buhay. Buhay ang Diyos natin na sinasamba. Ang Diyos natin sinasamba, si Kristo natin sinasamba, wala na po sa libingan, wala po sa cross. Si Kristo po natin sinasamba, hindi yung kinikwintas, kundi po yung nasa langit. Amen. Kaya buhay dapat ang awitan, buhay ang soul winning, buhay ang ating pagbibigay ng ating mga resources para sa gawain ng Panginoon. Are you listening? Mga kapatid, lahat ito ay para sa Kanya. Tayo umaawit para sa Kanya.
Tayo po ay nakikinig para sa Kanya, para makilala natin siyang mabuti. Marami kayong artistang kilala, basketball player na kilala. Ang hindi na lang kilala sa mundo ay ang Panginoong Kristo. Kaya sabi ng Panginoon, if I be lifted up, I will draw men unto me. Yan ang ating ipinapakilala. Kaya sa bawat evangelistic meeting, ang sabi ko, hindi reliyon, hindi simbahan ang aming dala. Ang dala namin ay si Kristo ayon sa kanyang salita na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na maguli dahil ng ating kasalanan. Kaya dapat sambahin natin siya may buhay. Alam niyo ba mga kapatid, sulat ito ni Apostol Pablo kay Timothy. Sabi ng iba, sino sa kanila, pastor? Second or first? Sabi ko, parehas lang yung kambal yun. Tingnan niyo po sa 2 Timothy chapter 3. Ang sabi ng Bible ay ganito. Sa chapter 3, verse 1 to 5. Ano sabi ng Bible? This know also that in the last days, perilous times shall come. Nasa huling araw ay mapanganib. We are on the last days. Tayo po'y nasa huling araw na. Christ's coming is very near. Huwag kang papayag na abutan ka ng Panginoon kung darating ng Panginoon linggo sa atin. Huwag kang payagan na tulog ka dyan. Huwag kang pumayag na ang tinututukan mo ay cellphone mo. Huwag mong kukontrahin ang salita ng Diyos. Amen? Tayo naririto para makinig ng salita ng Diyos. We are on the last days. Verse 2. For men be lovers of their own selves, covetous, boaster, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breaker, false accuser, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, having a form of godliness, but denying thereof denying the power thereof, from such turn away. Now, basahin ko po sa Tagalog. Para maging maliwanag. Look sa verse 2. Sapagkat ang mga tao'y verse 2, magiging maibigin sa kanilang sarili sa huling araw. Maibigin sa salapi, mga palalo, mga mapagmataas, mga mapanirang puri, mga masuwayin sa mga magulang, mga walang utang na loob, mga walang kabanalan, mga walang likas na pagsinta o pag-ibig, mga hindi marunong makipagkasundo sa mapanirang pori, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, mga pabigla-bigla, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, layuan mo rin naman ang mga ito. Kaya yan po ay utos ng Panginoon. Ito yung mga katangian ng tao sa huling araw. And this is true. Binasa natin sa Bible, sa Isaiah 34, verse 16. Anong ibig sabihin sa verse 2? Makasariling pamumuhay. Selfish. Walang ibang magaling kundi yung kanyang sarili. Walang ibang tama kundi yung kanyang sarili. Sabi, matigas na puso at sa kapwa at sa Diyos. Verse 2 and 3. Mahilig sa kalayawan kaysa Diyos. Marami ibig sabihin nito, mga karnal. Mahilig sa mga bagay ng sanglibutan. Wala sa church paglinggo kundi nasa roon sa languyan, sa resort, naroon sa dagat, naroon sa bungan. Mga church member yan. May mga anyo, sabi, may mga anyo ng kabanalan, ngunit walang kapangyarihan. Ang panawagan, layuan mo naman
ang mga ito. Yan po ay nangyayari ngayon, mga kapatid. Nangyayari po yan ngayon. Ito'y binanggit ni Apostol Pablo na kaya sa huling araw, binanggit niya rin, departing of some from the faith. Nagbabago, umaalis sa tamang pananampalataya, sa tamang practices. Kaya marami ngayong simbahan, dati gumagamit ng King James Bible, ngayon ay hindi na. Kasi po maraming translation ang Bible. Pero tandaan natin, there's only one translation which is preserved, purified 7 times, and it is inspired. It is the very Word of God. Amen. Kaya tandaan po natin, hindi po tayo nagbabago. Yan ang paniniwala sa Paul sa pasimula. Simula na ako'y maligtas, ang aking pong gamit ay King James Bible. Hanggang ngayon ay King James Bible. Siguro ika-6 ko ng Bible ito at hanggang dumating ang Panginoon, ang hawak ko ay King James Bible. Hindi po tradisyon. Ang tradisyon pabago-bago. Ang reliyon pabago-bago. Pero ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen. Kita natin, sabi ng Bible, si Demas, iniwanan niya si Pablo. Maraming ganyan. Why we are on the last days? Hindi nabigyan ng position sa simbahan. Bakit ako, pastor, walang position? Eh, kung gusto mo, tumayo ka dito maghapon. Mga kapatid, pumunta tayo sa simbahan, hindi para maghanap kung anong position natin. Kung babasahin niyo sa Bible, we are all sinners. We are all sinners. What we need is God. If we want to see who God is and what God is, we need to study the Word of God. Study to show thyself approved unto God. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the Word of truth. Amen. Kaya, tingnan niyo sabi ng Bible, sa 1 Timothy chapter 4, verse 1 and 2. Ano sabi ng Biblia sa verse 1? Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall what? Depart from the faith, giving heed to seducing spirit and doctrine of the devils, speaking lies and hypocrisies, having their conscience seared with a hot iron. Ibig sabihin po yan, matigas ang puso, matigas ang ulo. Kaya mga kapatid, nabanggit dito na marami ay aalis sa tamang pananampalataya. Noong paman ay ganyan ang nangyayari. Sasabihin, ang simbahan nyo istrikto. Hindi po istrikto. Pagsunod yan sa salita ng Diyos. Are you listening? Yung bang tatay mo, pag sinabi sa iyo, naalala ko noon, paghapon, hapunan, sa umaga, magkakasama sa pagkain. Sa hapunan, magkakasama. Sasabi ng tatay ko, 6 o'clock ang ating hapunan. Sino mang wala dyan, walang tirang pagkain. Ay panganay ako, lagi akong wala. Nasa barkada. Walang titira. Uwi ako, mga 11:30. Minsan 12. Ay, yung tatay ko napaka-sensitive nun. Pag kumahol yung aso, o kaya may pusang tumakbo, sasabihin niyan, baka nandiyan na yung anak mo. Sabi ni nanay, hindi, pusa yun. Hindi niya alam, ako yun. Ano tayo magagawa? Mukhang pusa eh. Pagkatapos nandun na. Pagkatapos, lalabas ng nanay ko, titignan ko nga. Nanay ko, nakita ko, nanay ay nanay talaga. Sasabihin, yung pagkain mo, nandun sa basket. Yung nanay talaga, yung tatay matitis, pero yung nanay hindi. Kaya maraming spoiled ng nanay. At spoiled ng lola. Ang ini-spoiled ng lola, yung lolo. We are on the last days, mga kapatid. And then, nabanggit niya rin dito the dangers that we are facing on the last days. Ito yung ating mga hinaharap ngayon. Pero tandaan natin, walang kasing hirap ang hinarap ng mga apostles. Sabi niya, dahilan ng katangian ng mga tao sa huling araw. Binasa natin yon. Yun ang katangian ng mga tao. Walang utang na loob, mababangis,
Mapalalo. Ngayon ka makakita ng mga taong napakapalalo, huwag nating kalilimutan, wala tayong pwedeng ipagmataas sa buhay natin. Pare-parehas ang ating sinimulan. Inilabas ka sa bahay, bata ng nanay mong wala kang dala. Huwag mong sabihin, dala mo na yung bahay niyo. Saan inilagay yan? Huwag mong sabihin sa akin, nang inilabas ka sa nanay mo, meron ka ng bank book. Grabe naman yun. Wala tayong dala. Pare-parehas tayo kung saan tayo nagsimula. Kaya pag naiisip mong nagmamataas ka, nagyayabang ka na, isipin mo kung saan ka galing. Para magpakumbaba ka. Galit ang Panginoon sa taong mapagmataas. O tingnan mo si Lucifer. Pinakang malapit na anghel sa puso ng Diyos. Siya ang choir director ng mga anghel. Ay, anong gusto niya? Pantayan niya ang Diyos. I will be. Limang ayon. Gusto niyang pantayan ang Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Sinumpa siya. Naging Satanas. Ayaw ng Diyos ibahagi sa kanino man ang kanyang kaluwalhatian. Are you listening? Kaya katangian ng mga tao sa huling araw. Ano yung katangian? Tingnan nyo, mag-observe po tayo ang ugali ng mga tao. Sa huling araw, ungrateful, unwise, hindi marunong. Alam nyo, maraming mga kabataan ngayon, hindi humihingi ng payo sa matatanda kasi alam na nila. Saan humingi ng payo? Sa barkadang kasing edad nila na rebelde rin sa magulang. Kaya parami ang rebelde sa magulang. Very clear ang Bible. Children, obey! 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 3 beses yan sa akin. Pero sa Bible, isa lang. Obey your parents in the Lord, for this is right. One is enough. Kaya alam nyo, pag mayroong mga magulang, mga medyo, ang pananampalataya ay iba, tapos yung ang gusto nila maging asawa ng anak nila, ay yung, kung ano gustuhin, kung ano magustuhan ng bata, sabi ko, kailanman ay hindi ko pwedeng agawin ang authority ng magulang sa inyong mga anak. No. Hindi ko pwedeng agawin yun. Sa inyo yan ibinigay. Pero bilang pastor nyo, kung kinikilalang pastor, ako'y mag-a-advise. At kung ayaw mo ng advice, I surrender all. Bakit ko ikigiit ang aking sarili sa ayaw? Pero wala namang ibang sasabihin kundi mula sa salita ng Diyos. Tingnan mo, sabi ng Bible, huwag kang makipamatok sa di mananampalataya. Nag-asawa ng unsaved. Nung una, ang bait-bait. Ang bait naman kasi pastor Gwapo pa. Saan ka pa kukuha niyan? Sa simbahan, wala namang gwapo. Nakuha na kayo lahat. Oo nga naman. Mapilit. Sige, asawa. Nung unang pagkakasal, naka-attend ng church. Pangalawang linggo, wala na. Sabi, sa katagalan dyan, yan lalabas ang tunay na sungay, ugali ng tao. See? Kaya, dapat maging maingat tayo. On the last days, attitude ng mga tao, ungrateful, unwise, unkind, unholy, undisciplined. Kaya alam nyo, hirap na hirap ang ibang Sunday school teacher sa ating Sunday school sa mga bata. Kasi yung iba, hindi disiplinado. Pero yung mga bata, pag naturuan mo ng tama, ayos. Ay doon nga sa uwisan mayroon dong malikot. Dilapitan ko, nagpipurge ako. Lalo na ikaw, kailangan makinig ka. Di parang estatwa? Kailangan lang nila ng turo, hindi galit. Turo. Ang nanay kasi pag ikaw talaga tikas ang ulo mo para kang tatay mo. Sinama po yung asawa niya. Lahat ng mga relatives isinama na. Ay sabi ng Bible sa Proverbs 22 verse 6 sa mga magulang, turuan nyo ang inyong mga anak sa dapat nilang lakaran. Upang paglaki nila, wag nilang hiwalayan. Ay hindi, kagagalitan agad.
Pag ang bata, kinagalitan mo, ang tendency, rebellion. Hindi pwedeng palakihin ang bata sa galit. Mas maganda, kaya mo siya pinagsasabihan kasi mahal mo siya. Ganun ang Diyos sa atin eh. Kaya tayo sabi, ito. Tingnan mo si Adan sa si Eva, sinabihan ng Panginoon. Lahat ng bungang kahoy na yan, wag makakain nyo yan. Pero yung isa, ay wag. Saka pa, kinain nyo yan, tiyak na kayo mamatay. Oh, mayroong mga bawal ang Diyos. Lagi tayong may borderline. Amen? May boundary. Pag lumampas ka sa boundary, kung sa lupa, land grabbing na yan. See? Tingnan nyo, yung mga attire ngayon, yung appearance ng mga tao ngayon, huling araw. Oh, I'm telling you, saan ka man pumunta, tapos yung mga bata i-expose doon sa malls, na ang mga babae ay kulang na lang maghubad. Ha? Oh, ang iba yung nakasando na lang, nakashoot pa, nakaswimming trunk pa. Ang galing pa nung asong dala nila at yun ang may damit. Di ba? Ngayon pagpunta mo ng mall, ilan makikita mo yung bidalang aso? Meron pa silang, ang tawag nun? Stroller. Ha? Yung anak iniwanan sa bahay, yung aso may stroller. Abay, baliktad na talagang utak ng mga tao ngayon. We are on the last days. Kaya magpasalamat tayo, mayroon tayong simbahan na nagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi ko salita ng Diyos. Binasa lang po natin. Amen? Oh, in the last days, I'm telling you, makikita natin na kung anong mga bagay na attractive sa mga tao ngayon. Grabe. Grabe ho. Talagang in the last days, attractive sila sa mga bagay ng sanglibutan kaysa sa salita ng Diyos. Yan ang makikita natin. We are on the last days, mga kapatid. Attractive sila sa mga bagay ng sanglibutan, sa sports, nandyan lahat yan. Pero ang kagandahan sa ating mga mananampalataya, ang advantage natin, mga kapatid, ay si Kristo in the last days ay alam natin na sa ating puso. Amen? Alam natin, meron tayong salita ng Diyos, meron tayong simbahan, at meron tayong pastor, meron tayong mga teachers na nagtuturo sa atin, kaya ang Sunday School ay mahalaga. Hindi lang po yung worship service. You need to be on Sunday School. Kaya ho, divided ang Sunday School natin para, katulad yan, high school. Ang magtuturo dyan, yung maaabot yung mga high schooler. Kaya meron tayong mga seniors. Ay nakikita ko ang mga seniors mas aktibo, mas agresibo. Oh, sa gawain ng Panginoon. Kaya dito nabanggit ni Apostol Pablo kay Timothy. Ano sabi niya? Sa 2 Timothy chapter 3 and verse 14. Ang sa First Timothy. 2 Timothy chapter 3 and verse 14. Ang sabi diyan, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Kaya, bagaman ganyan ang sa huling araw, mga ugali ng tao ay nagbabago, tandaan po natin, lahat tayo ay nagkakamali, lahat tayo ay may limitasyon, kaya kailangan natin ng salita ng Diyos. Psalms 119 and verse Psalms 119 and verse 105, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kaya kailangan natin ng salita ng Diyos. Tayong mga tatay ay dapat maging magandang halimbawa sa ating mga anak na tayo nagbabasa ng Bible. Utos po yan ng Panginoon. Amen? At kanya rin pong nabanggit kay Timothy kung anong damage ang naibibigay o nangyayari sa buhay ng mga tao na hindi responsible at hindi tapat sa gawain ng Panginoon. Tingnan niyo po, lagi kong ginagamit yung prodigal son. Yung prodigal son, hiningi yung kayamanan sa kanyang tatay, yung mana, pagkatapos umalis.
Pero ang sabi ng Bible, nilustay at siya'y namuhay na riotous living. Ibig sabihin, walang direksyon sa buhay. Naubos niya. Pero ang kagandahan po sa kanya, ay nung siya'y makikisalo na sa baboy, na-realize niya, bakit ako'y kakain nito? Bakit ako'y naririto? Ang tatay ko, ang mga alipin, ay grabe, ang sarap ng pagkain. Kaya na-realize niya ang kanyang kasalanan, siya'y bumalik. At siya po ay winelcome ng Panginoon. Hindi mahalaga yung singsing na ibinigay, hindi mahalaga yung robe na ibinigay, ang mahalaga, siya'y niyakap ng kanyang tatay at welcome back my son. Alam niyo, kung ikaw ay malayo sa Diyos at backslider ka, panahon na para ikaw ay bumalik sa Panginoon. Welcome ka ng Panginoon. Amen. Welcome ka ng Panginoon. Mga kapatid, ating makita po na nabanggit din po ni Pablo kay Timothy ang ating mga tungkulin bilang Kristiyano na dapat ito ay ating alagaan. Magpatuloy po tayo at magpasalamat po tayo ng sabi ni Paul kay Timothy ay sa verse 2 ng chapter 4 ng 2 Timothy. Ang sabi nun ay, preach the word. Preach the word. Hindi sinabi yan, preach the dictionary. Hindi sinabi yan, preach the world history. Preach the word. Amen? Minsan mayroong mga members, bakit ako makikinig dyan sa pastor na yan? Mas magaling ako. Mas ako'y valedictorian sa aming school. Sa school niyo yun. Pero sabi ng Bible, the wisdom of this world is foolishness unto God. Hindi mo pwedeng ihambing ang karunungan ng sanlibutan. Any philosophy and any principle that run against the Word of God, wala yan sa Panginoon. Are you listening? Kaya, ang pinakang kamod dyan, mga kapatid, ay preach the Word. Be instant. Ibig sabihin, don't delay. Preach the Word. Ito yung gamot sa atin. O, tingnan nyo, may kalungkutan ka. Ano sabi ng Bible? John 14:1, let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. Kaya ang utos ng Panginoon kasi minsan natatalo tayo ng ating sariling mood. Tayo po'y, ang sabi ng Bible, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Ay minsan kasi yung kagalakan natin wala sa Panginoon. Ang kagalakan natin dapat nasa Panginoon. Amen? Ewan ko lang kung tayo nagbabasa ng Bible. Ilan kaya sa mga tatay dito at nanay ang nagbabasa ng Bible? Ilan kaya sa atin na naririto, yung nandun sa admin, nandito, ilan kaya, ilang minuto tayo nag-pray ngayong umaga? At masasabi ba natin, tayo, mismo personal na nag-pray, Panginoon, huwag niyong paulanin bukas. O kaya naman, pagpatuloy niyo, Panginoon, ang ulan para hindi ako makadalo. Nabigo ka ngayon, hindi ka sinagot ng Panginoon. Ha? Ay dapat po, makita natin kung ano yung gamot sa ganyang mga karamdaman spiritual. Amen? Be instant. Don't delay in season or out of season. Kahit saan. Kaya yung ginagawa natin, evangelistic meeting, mga kapatid, sasabihin ng iba, bakit ginagawa yan? Bakit ginagawa yan? Ay utos ng Panginoon. Dakilang tagubilin, humayo kayo at mangaral ng Ebanghelyo. Ay kung hindi tayo nag-evangelistic sa uwisan, nasaan itong mga ito ngayon? Kung hindi natin nadala ang gospel sa Taiwan, nasaan yung mga yan ngayon? Mga kapatid, tandaan natin, ang salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin, nagsasaway. See? Kaya nga ang tunay na revival, mga kapatid, wala namang bago sa Bible, reminder. Di ba? Paalaala. Lagi na itong nababanggit dito, pero madali tayo magkaroon ng sakit na malilimutin. Bakit? Kasi hindi tayo nananalangin, hindi tayo nagbabasa ng Bible. See? Kaya ito'y magwawasto sa atin. Dapat alam natin kung alin ang mali at alin yung tama.
Kaya, tatlong bagay, mga kapatid. So, ano ang ibig sabihin? Let us keep our church alive. Ano ibig sabihin ngayon, mga kapatid? Don't let it die by natural death. Maraming simbahan ngayon. Alam niyo ba, sa Amerika, ilang daang churches ang naghahanap ng pastor. They need pastors. Maraming pastor hindi tumatagal sa simbahan. Ngayong panahon na ito, sa Amerika, pag nagpastor kasi sa simbahan na 3 years, sabi ni Brother Mord, you are a good pastor. Mga kapatid, ang kailangan lang kasi natin ay magkaroon ng tender heart. Magkaroon tayo ng malambot na puso. Yan ang kailangan po natin. Katulad ni King Josiah, meron siyang tender heart na siya ay tumutugon na mapagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Ano sabi ng Bible sa Book of Ezekiel, chapter 36, verse 26. Tingnan po natin. 36, verse 26. Ayan po ang sabi ng Bible. Basahin po natin. Open your Bible if you can. Verse 26. Ang sabi ng Biblia ay ganito po. Malapit lang po yan sa Ezekiel. Kung nakuha niyo na po sa verse 26, ano sabi dyan? A new heart also will give you. I will give you. And a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh. And I will give you a heart of flesh. Akalaan mo yan? Bibigyan tayo ng new heart. Kaya pag ang puso ng Kristiyano ay tender, madaling makaunawa. Hindi pag narinig mo salita, pinapatamaan ako ni pastora. Hindi ako maniniwala dyan. Pagkatapos magpo-post pa ng against. Ba hindi maganda ho yun? See? Kaya tandaan po natin, ito ang dapat nating gawin. Paano po tayo magkakaroon na laging alive ang ating simbahan? Number 1, always, not sometimes. Always get involved in the work of the Lord. Mag-involve kayo. Alam niyo mga kapatid, tanungin niyo itong mga sumasama sa evangelistic meeting. Salamat nga, meron tayong 2 grupo. Kailangan pa nga mga 5 grupo tayo lahat. Pwede ho, kung mag-i-involve, di marami tayong mga taong maaabot. Alam niyo, nung makita ko yung uwisan na lugar, it breaks my heart. Sabi ko, sino makakaabot sa mga taong ito? Lahat ng tao ay nangangailangan ng salita ng Diyos. Ang simbahan, mga kapatid, hindi yung building. Ang simbahan ay mga tao, yan ay mga tao na nakaranas ng pagsisi ng kasalanan, tumanggap kay Kristo na sariling tagapagligtas. Kaya sila ang aabot. Tingnan nyo ang apostol, 12 apostles. They started with 12. Judas pa yung isa. Pero tingnan nyo, ilang libo ang naliligtas. Basahin nyo ang Book of Acts. Wala na tayong oras. Acts chapter 2, binasa nyo. Yan ang kanilang activities. Ano sabi ng Bible sa Acts chapter 1? They are empowered by the Holy Spirit. At ang Panginoon ang nagsabi, I am with you always, even unto the end of the world. Members, mga Kristiyano, don't criticize the woman that share the gospel. We are trying to reach the world. Ang maganda, mag-contribute ka. Magpakain ka kaya. Maraming sasama. Kaya tingnan nyo, ang main thing natin, soul winning. Soul winning. Kaya naabot natin itong taga-uwisan, mga taga-ibang lugar, because of soul winning. Na, alam nyo ba, ang uwisan, doon na po yan, na ang likod niyan ay Laguna de Pena. Ang layo mula sa highway. Ang layo. Pero pag pinuntahan nyo pambira, walang bakanting lote. Puro bahay. Pag umakyat ka dyan sa langgam, ay wala, parang bayan na yung langgam.
Oh, nangangagat na. Parang bayan na yun. May Rasyo Mart, may tinatayong McDonald. 1978, nung ako'y namamasada pa. Pag-akyat dyan, para yung mga lubluban ang daan. Pero ngayon, sementado na. Ay, grabe. Pero kailangan maabot ang mga taong yan ang salita ng Diyos. Ang likod nila, Cavite na. O, doon sa pinuntahan namin sa GMA, doon sa bulihan, sa area ni Brother Rodel? Akala ko si Ermalin eh. Rodel? Yung area ni Brother Rodel, I'm telling you, parang bagyo. Tapos ang daan, ang liit pa. Meron tayo doon nabiling 90 square meter. Si Brother Romy. Ay yung mga soul winners andun. Ay 90 square meters lang yun. Kaya kumain sila doon sa tabi ng daan. Pero may dadaang motorsiklo habang nakain ka. Makitid, parang patungo sa langit. Pero yung joy na nandun, yung nag-testimony doon sa Langgam, nag-evangelistic meeting kami dito, yata sa Nara o sa Magsaysay. Alam nyo, na-save siya 1987. Nung mag-evangelistic doon sa Langgam, siyang nag-testimony. Mga kapatid, hindi natin pwedeng, alam nyo, sinong aabot niyan kung hindi tayo? Oh. Sige nga. Kaya alam nyo, ang pinakamaganda, kung hindi ka man lang makakasama, ipag-pray mo. Panalangin mo na lang. Huwag yun, kaya naman ginagawa nila, pambihira. Alam niyo, ang pagkakamali natin, pag tinamaan ka ng mensahe, hindi ka nagsisisi. Sabi ng Bible, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Pag tayo, dapat lalapit lang tayo sa Panginoon, aminin natin, magsisiyan natin ang kasalanan, pero ang iba hindi hindi ako ganyan. Naghahanap ng excuses. Kaya hindi mababago ang buhay. Kinakailangan po tayong matutong lumapit sa Panginoon. Pag ikaw'y naglingkod sa Panginoon, sabihin natin Monday to Saturday, sisiguraduhin ko sa iyo, buhay ang espiritu mo paglinggo. Hindi antok-antok katulad ngayon. Tingnan mo. Malapit na tayo matapos. 2 oras na lang. Amen? Kung anong magagawa natin. Kaya salamat sa Panginoon na mayroong mga kalalaki at babae na tinawag ng Diyos na sila ay naglilingkod sa Panginoon, na sila ay nagsusoul winning, sila na naglilinis, sila na nagmi-maintain ng ating pong property dito. Kaya dapat nating ingi sa Panginoon na ito ibigay na sa atin para mayroon ditong Baptist City. Amen. Kaya salamat sa mga nagbi-maintain, naglilinis ng CR, naglilinis ng kapaligiran. Praise the Lord. Yan ay magandang paglilingkod sa Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, tayo iniligtas ng Diyos. Tayo lahat ay servants. Servants po tayo lahat. Hindi tayo boss. I am not the boss of this church. See? I am not the boss. And neither you. We are serving God. We are servants of God. We are not servants of men. I'm serving you because God said. And because when you learn to love God, you are going to do what He wants you to do. Amen. So, always get involved in the work of the Lord. Number 2, always inspire yourself when it comes to spiritual things. No wonder why Paul said, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Pag tayo pumunta sa bahay ng Panginoon at tayo mananambahan, sabi ng Bible, huwag pabayaan ang pagkakatipon gaya ng ugali ng iba. Kundi dapat tayo ay tayo po ay dapat mayroong kagalakan pumunta sa bahay ng Panginoon. Sabi ni David sa Psalms 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Ang sabi ng Bible sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Paano po yun? Come with an open heart. Punta tayo sa church, bukas ang puso natin. Di ba, pag may bara, minsan inuupira. Barado ang ating pusong espiritual.
ipa-opera natin sa Panginoon. Kaya punta tayo simbahan, may tamang attitude. Lord, saan mo man ako paupuin, please, Lord, abutin ako ng salita ng Diyos. Panginoon, buksan yung aking puso. Panginoon, bigyan niyo ang attitude na mapagpakumbaba. Correctable heart. A humble heart. Dapat ganun. Sasabihin ko sa iyo, uuwi ka masaya. Pero pag nilalabanan mo, uuwi ka galit sa pastor. Sa nag-preach. Pero pagpunta mo sa doktor, sabi mo, oh, Doc. Sige, Doc. Opo, Doc. Sige po. Oh, ganito ha? Opo, Doc. Dapat nandito ka. Sa Lunes, nandito ka dapat 9 o'clock. Doc, nandito na ako 8:30. Pero sa simbahan, Doc, late ako. Kanta muna kayo ng Silent Night. Inspire yourself. Ano mga bagay ang nakaka-inspire sa'yo? Alam nyo, nung papunta pa lang kami doon, ako'y sinundo ni Iman doon sa highway. Pumunta pa lang doon, ako'y umiiling, kumakanta, nananalangin sa Panginoon. Breaks my heart. Nag-i-enjoy tayo, binibless tayo ng Panginoon, may pagkain tayo, may bahay tayo. Pero how about them? Sabi ng Bible, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Sabihin pa na meron kang milyon pesos, may kayamanan ka, meron kang sabihin natin 30 hectares, wala kang madadala kahit nakapiraso ng lupa sa buhay mo. Ang pinakamaganda, madadala lang natin sa langit, kaya ini-encourage ko kayo na mag-involve sa soul winning. And why soul winning is the main thing? Sapagkat yun lang kaluluwa ang madadala natin sa Panginoon. Ngayon, mga deaf yan, pero sa langit, listen to this, the first word, the first thing that they are going to hear is the voice of God. Dapat po, matutunan din natin mahalin ang gawain ng Panginoon. Kaya ang Biblia nagtuturo, bring your tithes into the storehouse. Magbigay tayo para sa gawain ng Panginoon. Minsan, yung sa San Luis, sabi ko, ito maganda, mabili natin ito. Saan tayo kuha, pastor, ng pera? Ay, sa Diyos. Kasi minsan mga tao umaasa, baka siguro, kasi nakita nila, malaki ang building, maraming tao, maraming pera. Hindi po natin iniipon ang pera para ipunin lang. No. Ginagastos natin, magkano ginagastos natin? Sa pagsundo, saan ka nakakita? Yung bang mall, sinisundo kayo? Hindi. Pero napunta kayo sa mall. Yung McDonald's ba, may service? Sunduin natin yung ating mga kliyente. Wala. O anong paborito yung restaurant? Hindi kayo sinusundo, hindi tayo sinusundo, pero simbahan sinusundo kayo. Bakit? Yun ang pagmamahal ng Diyos. Huwag mo nang sabihin, Brad, sandali lang, Brad, maliligo lang ako. Ang sabi ko sa kanila, pagdating niyo doon, pag sinabi niyong 8 o'clock at wala pa sila, alis. Hindi yan Filipino time, yan ay Christian time. Dapat matutunan natin. Pagpunta sa doktor, on time. Pagpunta sa school ng mga bata, on time. Pero bakit pagpunta sa simbahan? No time. Hello? Dapat po tayo ay matuto, mga kapatid. Makinig tayo sa preaching. Makinig tayo ng salita ng Diyos. Huwag natin, alam niyo mga kapatid, ang nawawala lang sa mga simbahan, yung amen. Yung nagre-respond. Naalala ko nung doon pa kami doon pa sa may dating haunted house. Dito sa may dating nightclub. May inimbita ako, supervisor ng Pepsi. Pagkatapos nagsisigawan yung mga members, that's right, amen, come on, pastor, preach on! Sabi niya, nung pinalo up ko, sabi niya sa akin, pastor, ang ganda ng mga tinuturo niyo sa simbahan, ang ayaw ko lang talaga sa inyo, ay ang ingay. Nag-peoples ka, amen, amen. Ano ba yung amen, pastor? Ang ibig sabihin ng amen, sumasang-ayon ka. Dalawang bagay lang yan. Pag ayaw na nila, ibig sabihin ng amen, tama na yan.
Aha. Eh, sabi ko, alam niyo, anong gusto niyo sa simbahan? Ang gusto ko'y tahimik. Sabi ko, doon tayo niya sa sementeryo. Pag may nag-amen doon, pambirta, takbo tayo niyan. Ha? Hindi bali yung amen, ibig sabihin buhay yan. At least alam kong gising ka. Alam naman, amen. Hindi pwede yun. Ha? And then, mga kapatid, kinakailangan tayo maging faithful sa Panginoon sa pagbibigay. Amen? Sabi nyo, mayroon tayong vision. 5,000 seat auditorium. Saan tayo kukuha niyan? Sa Panginoon. Kanya to eh. Ang tawag dyan, vision. Vision. Sa dreams. Plans. When God approved the vision, God will give the provision. Amen? When God give the vision, God will give the provision. Tamo sino nga yung sabi, I want the mountain? Caleb. Tamo yun? Yung mountain na yun ay puro mga higanting nandun. Pero ang sabi niya, Lord, give me that mountain that full of giants. Ba, exciting yun. Pag binigay ng Panginoon, ang Panginoon mag-iingat sa kanya. Amen? And then, the last. Always believe the impossible. Always believe the impossible. Because all things are possible with God. Amen? Alam nyo, marami sa inyo, alam nyo na kung saan ito nagsimula. Hindi ko na matandaan dyan sa Tamoro. Diyan kami sa sulok ng Tamoro ni Ma'am Del nagsimula. Sa third door apartment. Pagkatapos dinala doon sa haunted house. Pagkatapos doon sa dating nightclub. Pagkatapos dito sa old building. Unang service dyan, wala hong bubong. Wednesday night, wala pong flooring. Pero the following Sunday, ay mayroon na pong bubong. Wala lang pong flooring. Pero tingnan yung ginawa ng Diyos. See? Mayroon nagsabi nun sa akin, uuwiin kita sa Bicol na nakahiyapak. Ngayon, mga nagsalita nun, wala na sila, nandito pa rin ako. Sabi nung isang mga pastor dito na, sabi, Pastor, ito yung teritoryo namin, bakit pumasok kayo dito? Sabi ko, wala, ako'y madaling kausap. Ilabas yung titulo nyo na inyo ito at ako'y alis dito. Wala naman. Sabi ko, Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ngayon sila, wala na, pero nandito pa rin si BBC. Amen? Imposible. Mga kapatid, imposible. Siguro nasa isip ng mga ibang members, lalo yung mga critic at negative, imposible yan. Saan yan itatayo? Saan yan itatayo? Saan kukuha ng pera? Kanino ba to? Akin ba to? Hindi to akin eh. Bakit nagkaroon ng vision na ganyan? Sa susunod na henerasyon. Ay 71 years old na ako eh. Ilang taon na lang. Although mukhang 38, pero okay lang. Oh. Mga kapatid, in God nothing shall be impossible. Amen? In God nothing shall be impossible. Ang sabi ng Biblia, ito po ang sikreto niyan. Tingnan niyo po, Luke chapter 6. Luke chapter 6. Yes, Luke chapter 6. Verse 38, yan ang sikreto niyan. Luke chapter 6 and verse 38. Anong sabi ng Biblia? Give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down and shaken together and running over shall men give into your bosom. For with the same measure that you were withal, it shall be measured to you again. Kaya mga kapatid, ating makikita po rito, binasa ko rin sa Tagalog. Sabi sa Tagalog, ito po. Okay, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, siksik, liglig, umaapaw, ay ibubuhos nila sa inyong kandungan
sapagkat sa panukat na inyong isinukat ay doon kayo muling susukatin. Napakaganda. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Siksik, liglig, umaapaw. Kung bihira. May mga sayaw pa eh. Ha? Hindi pa ako backslider, okay? So, pag ikaw'y nagbigay, bibigyan ka ng Panginoon, mga kapatid. Naalala niyo si Elijah? Ha? Pumunta doon sino nagpapunta doon sa babaeng balo? Ang Panginoon. Pumunta ka doon. Pagpunta doon, ano sabi ni Elijah? Sa Sarifat woman, bigyan ako daw ipagluto mo ng pagkain. Ay, 1 meal na lang. Sabi, ito na nga yung aming lulutuin. At pagkatapos nito, ayan yung namumulot ng patpat yung anak ko, at lulutuin namin to at kakainin. At pagkatapos namin kumain kami, ay mamamatay na. Ito na lang pagkain namin. Mabuti yung sinabihan ni Elijah. Ano? Pag kinain yan, pagkatapos yan, mamatay na kayo? Ano lulutuin mo? Lason? Hindi. Pero alam nyo, makinig ka. Ito ang sabi ng Diyos. Pakainin mo muna ako. Nakikinig ka ba? Oo. Ay, alam mo, ibinigay. Ang tanong, naubusan ba siya ng harina? Naubusan ba siya ng langis? Oh. Kita mo yan? Ang Panginoon, pinuntahan ng 5,000 men. Nung pinuntahan siya, nagwo-worry yung mga disciples, sakay sa bundok eh. Wala pang McDonald doon. Sabi ni Philip, saan tayo kukuha ng pagkain ito? Nag-worry na agad. Ay sabi, nabalitaan ng isang bata, the lad. Sabi, Mama, andun yung preacher. Makikinig ako. Gusto ako ma-encourage. Ay sabi nung nanay, ano anak. Ay hindi mo na, papayagan kita. Pero magbaon ka. Hindi na excited na ako mo. Magbaon ka, baptism, matagal yung mag-preach. Ayun, binigyan ng 5 tinapay, 2 isda. Di ba? Pagkatapos, andun siya. Sabi ng Panginoon, sabi, nasaan pagkain natin? Sabi, wala nga po. Sabi nung isang alagad, here is the lad. Meron ditong bata. May 5 tinapay at 2 isda. Sabi nung 5,000 to, Panginoon. Magkakasya ba to? Iabot mo sa akin. Sabi nung inabot, nung nasa kamay ng bata, pambata lang yun. Pero nung inilagay sa kamay ng Panginoon, pang 5,000 na. At mayroong pang natira. Sobra-sobra. 12 tiklis na tinapay. Pinapulot, sobra-sobra. Umuwi sila. Sabi, dalhin nyo yan. Saan? Panginoon, saan? Ay, siyempre doon sa nagbigay. Sabi kasi ng Bible, magbigay ka at ikaw ibibigay. Nagbigay ka ba? Hindi po. Doon mo dalhin. Naglalakad sila, nag-uusap, nagsisisihan. Sana nagbigay din tayo, no? Mga kapatid, kaya ang Bible laging tama. Mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Basahin nyo sa Book of Acts, yung Macedonian churches. Makita nyo, mga pulubi yun. Alam nyo mga kapatid, sa pagbibigay, walang pulubi. Sapagkat yan ay pagpapalain ng Panginoon. Paano ba tayo nagsimula? Siguro nung kung matagal ka ng miyembro dito, dati naglalakad ka lang. Sumunod, nag-tricycle ka na. Ngayon, ilan na ang sasakyan mo? Pinagpapala ng Panginoon. Dati, nangungupahan lang ng apartment. Ngayon may bahay ka na. Pinagpala ka na ng Panginoon. I-recognize mo yan. Na yan ay galing sa Diyos. Dapat nating tanggapin anything that we have. Pastor, pinagtrabahuhan ka yan. Oo nga, pinagtrabahuhan mo yan. Pero sino ang nagbigay sa iyo ng lakas? Sinong gumising sa iyo? Wala namang problema sa pagtulog. Ang problema, pagka hindi ka na nagising. Nakalain mo yan, pinatulog ka ng Diyos, ginising ka pa.
Magtatrabaho ka, binigyan ka na ng lakas. Pagkatapos wala ka man lang ibabalik sa Panginoon, yun ang selfish. Kaya hindi tayo pinagpapala. Marami umaasa sa iba. Mga kapatid, when we started the work, when I surrender my life, sabihin ko po sa inyo, nagpunta ako sa Bible College, dalawa lang ang long sleeve ko. Isang puti, isang sky blue. Yung puti, pinag-graduate ng high school, at yung blue, pang junior and senior. Pagkatapos nagpastor ako ng maliit na simbahan sa Tagkawayan, Quezon, meron akong napadagdag na barong, full barong. Pero tingnan nyo, ang ginawa ng Diyos. Sabi ni iba, ay si pastor walang ginawang payaman. Oy, hindi ako mayaman, mayaman sa Diyos. Bakit? Pag pastor ba, masama ba na gumanda ang buhay niya, ilingkod niya ng Diyos? Ay, yung mga congressman, ayos na ayos eh. Mga kapatid, ang pinakamaganda, ang makita natin na blessing sa atin, yung pagpapala ng Diyos. Bakit gusto niyo ba sa pastor, nandun sa kanto, nagpapalimos? Oh. Yan ba yung pastor niyo? Aba, hindi. Itinatuwa na. Ha? Mga kapatid, walang anak ng Diyos na tapat na nagpalimos ng tinapay. Ang Panginoon ay Panginoon. He is not God of confusion. He is God of order. Practical. Sabi ng Bible, ang kamay ng masipag pinagpapala at ang kamay ng tamad pinadudukha. Kaya maraming tamad kasi maraming dukha kasi tamad. Walang exemption yan maging sa pastor. Hindi lang po ang trabaho ng pastor ay mag-preach. No. Lahat yan iniisip. Yan ang inilagay ng Panginoon. Kaya dapat laging buhay ang ating pagsamba sa Diyos. Para laging buhay, ihanda natin ating sarili. Sabado pa lang, maagang matulog, excited gumising. Pagkatapos maaga, napunta sa simbahan, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. And you need to bring the portion that belongs to God, and you will enjoy it to share it for the glory of God.